I'd like to thank the Sandigan Bayan Justices for exonerating me of the plunder charge against me. That means to say that I did not steal anyone. I did not steal any money. I did not receive any money. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Sa topic natin ngayon po today's video, breaking news, Senador Jingo Estrada, absuelto o lusot sa plunder case. Pero convicted naman sa bribery ng indirect at direct bribery. Yan guys, yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. So, ano nga ba ang pinanggalingan nito? Kung saan nga ba ito nagsimula? So, kung maalala nyo guys, malaking skandalo to. Ito yung tinatawag na pork barrel scam na ang mastermind nito, itong si Janet Lim Napoles. So, nung panahon ni Gloria guys, doon na sumabog ang balita na to. 2007 hanggang 2009. So, nung nangyari yon guys, yung mga fake NGOs, yung baga nangyayari kasi, yung pondo na galing sa Senado o ng iba't ibang mga politiko, pinapasok kay Janet Napoles. Ito namang si Janet Napoles guys. Meron siyang, kunwari, o fake NGOs na pagpapasokan ng pondo. Tapos yun, dun sila gagawa ng corruption o ng agreement nila. Kaya pumutok ang balita niya. Siyempre, nung panahon na yon, senador na itong si Jingo Estrada, Ramon Revilla, tsaka si Juan Ponce Enrile. So, nung pagkatapos nung manungkulan, itong si Gloria, at pumalit itong si Noynoy Aquino, yun na guys, kinasuhan na sila. Kinasuhan na sila ng plunder. So, ang sangkot nga dito ay sila nga tatlo, guys. Juan Ponce Enrile, Bong Revilla, at si Senador Jingo Estrada. So, sabi dito, guys, yan sa statement na yan, Napoles and 3 senators indicted for plunder. Assistant Ombudsman Asriman Rafanan said that they found probable cause to file 3 separate. Yan, sir. Yun na, guys. Kinasuhan ng silang tatlo. Plunder indictments against Bong Revilla Jr., Juan Ponce Enrile at Jingo Estrada. Alleged scam mastermind. Yun na nga si Janet Napoles. They are being charged for allegedly pocketing total of 597. So, yun lang kabuuan ng nakuha pera. 597. Tapos pinaghati-hati sa tatlo na magkakaroon ng commission, ito na tinatawag na PDAP o Priority Development Assistance Funds. So, bali ang nangyari guys, itong si Senator Revilla, ang biggest kickback daw. 242 at follow by Estrada, 183 million. Yan ang kinaso sa kanya. At 172 million kay Juan Ponce Enrile. So yun guys, so after mga 10 years, lumabas na nga, yan ang naging hatol ng Sandigan Bayan. Kasi doon din nilagang kaso dahil nga plunder yan. Pag mga mabibigat na kaso guys, sa Sandigan Bayan yan, lalo na kung mga official ka ng ating gobyerno. So, absuelto siya sa plunder case, pero ang tanong, bakit siya na-convict sa indirect bribery at direct bribery? So, ano nga ba pinagkaiba nito? Yung direct bribery guys, o yung suhol o panunuhol sa kanya, ibig sabihin nito, meron silang agreement. Meron silang agreement na galing kay Napoles. Siguro, kasunduan nila na, sige, pasok mo sa akin yan, pero may komisyon ako ha, parang ganun, di ba? Maghahati tayo sa komisyon. Siguro ganun. Kaya nakasuhan sila ng direct bribery. Ano naman yung indirect bribery? Suhol din to guys. Pero dito kasi wala naman itong agreement, pero sa buwatan lang din. Nagkaroon sa buwatan, pero siyempre meron pa rin yung commission dahil nga
lumalabas, di ba? Halos 10 billion to guys sa lahat ng kaso. Hindi lang ito kay Estrada, Revilla at Juan Ponce Enrile. Marami pang politiko nasangkot dyan. Di ba? So, sa 10 billion. So, dahil nga doon, questionable yung mga fake NGOs na pinasok na pondo ng mga politiko kay Janet Napoles. Kaya nga itong si Janet Napoles, guys, di ba? Malaki na yung sentence nito. Alam mo, di ba, nahatulan na yan, 100 years na pagkakulong. Talagang hanggang sa mamamatay na doon na lang sa kulungan. Kasi nga, napakalaking halaga nito. Di ba? So, dito ka makikita, di ba? Kahit marami kang pera, lalo na kung galing naman sa kaban ng bayan, hindi mo nito may enjoy kasi makukulong ka, di ba? At habang buhay ka nang makukulong. Pero ano nga bang sagot dito? Nitong si Senadora Estrada, bakit lusot siya sa plunder at sa direct bribery at indirect bribery convicted siya. Kaya sabi ni Estrada, gagawin nila ng paraan at ilalaban nila sa legal na paraan. So, ibig sabihin dito guys, magpapile sila ng motion for reconsideration sa ayon sa kanyang mga abogado para ibahin yung hatol. Ngayon, ang mangyayari dyan, paano kung i-anuin sila ng korte? Di ba? Ayon ng Sandigan Bayan, kung i-dismiss nila yung motion for reconsideration nila. So, narito guys, panoorin muna natin yung mismong pahayag ni Senador Jinggoy Estrada para sa kanyang depensa. Pasok, Jinggoy. Yung mic mo! Sandigan Bayan Justices for exonerating me of the plunder charge against me. That means to say that I did not steal any money. I did not receive any money. Acquitted, ito ang naging hatol ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasong plunder ni Senador Jinggoy Estrada. Batay sa desisyon ng korte, pinawalang sala ang senador bunsod ng reasonable doubt. Nabigo umano ang prosekusyon na patunayan na kumita ang mambabatas ng nasa 50 milyong piso mula sa PIDAF. Ang kasong plunder ay nag-ugat sa umano'y pagtanggap ni Senador Estrada ng kickbacks sa mga inilaan niyang pondo mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o pork barrel sa mga sinasabing ghost projects ng mga peking non-government organizations ni Janet Lim Napoles. Samantala, guilty o napatunayan naman na nagkasala ang mambabatas sa kasong bribery. Pinatawan ito ng 8 taon hanggang 9 taon at 4 na buwang pagkakakulong na may special temporary disqualification, accessory penalties ng temporary absolute disqualification at perpetual special disqualification para sa karapatang bumoto. Ikinagulat at ipinagtaka naman ni Senador Estrada ang desisyon ng korte dahil wala naman umano ito sa orihinal na kasong plunder na isinampa sa kanya. Pinagbabayad din ito ng 3 milyong pisong multa. Nahatulan din ito ng guilty ng 2 counts ng indirect bribery na may parusang mula 2 taon hanggang 3 taon, 6 na buwan at 20 araw na pagkakabilanggo. Kasama rin sa parusa nito ang suspensyon sa paghawak ng posisyon sa pamahalaan. I am so surprised since based on the information sheet, there was no bribery or indirect or direct bribery filed. Si Janet Lim Napoles naman na kapwa-akusado ng Estrada ay not guilty rin sa plunder. Pero guilty naman ng 7 counts ng corruption of public officials. Pinagbabaya din ito ng higit 29 million pesos na penalty at indemnity para sa pamahalaan ng mahigit 262 million pesos. Maghahain ng motion for reconsideration ng mambabata sa bribery conviction ito sa Sandigan Bayan. Nothing is final, okay? Okay. That is appealable. We Okay. will file the necessary motion for reconsideration before the Sandigan Bayan. Okay. And yes, I will instruct my lawyers to exhaust all legal options, all legal remedies. Kung sakaling hindi sila nakatigan ng Sandigan Bayan, dudulog din sila hanggang sa Korte Suprema. At dahil hindi pa pinal ang hatol, mananatiling malaya si Estrada at patuloy na gagawin ang kanyang trabaho bilang mambabatas. Ayon sa abogado nito, pag-aaralan nila kung bakit napasok ang isyu ng panuluhol. It's not yet final because we still have legal remedies to file the court. And actually, we don't really know why nag-bribery because from the start, none of the witnesses kasi testified that he received any money or thing. Gantiamento UNTV News.
So yun guys, napanood nyo, di ba? So ano sabi ni Senador Jinggoy Estrada? Iaapila nila. Hanggang lahat ng legal remedies gagawin ng kanyang mga abogado. Ngayon ang gagawin nila guys, mag-aapila sila sa Sandigang Bayan. Baka pwede pang tanggalin na rin yung direct and indirect bribe, di ba? Para lusot na sa lahat. Ngayon, ano namang mangyayari pagka dininay o nireject ng Sandigang Bayan ng kanilang motion for reconsideration? Dudulog na yan guys sa korte. Doon na yung final decision sa korte. Pero magiging problema ni Jinggoy, kapag dinala sa korte guys, ang nangyayari pala dyan, nire-review yung buong kaso. Kumbaga, bubuksan lahat. Kung absuelto na siya sa plunder, pwede pa palang mabuksan yan. Pwede pa siyang mag-guilty sa plunder at baliktad ang mangyayari. Sa direct and indirect bribery, ma-absuelto yan siya. O kaya naman, pareho siyang absuelto. O kaya naman guys, absuelto siya sa dalawang bribery, indirect at direct, pero plunder case. Mas mabigat yun kasi lifetime ano yan guys, imprisonment. Kasi wala tayong penalty dito. So yun ang mangyayari. Kumbaga guys, itong si Senador Jinggoy Estrada, pag hindi nila tinanggap yung desisyon ng Sandigang Bayan, susugal sila ngayon. Pwede pang mabaliktad yung kaso, pwede pang mangyaring maging plunder case pa pagka nakita ng Korte Suprema. Hindi, ano to? Plunder to. Hindi siya direct and indirect plunder. So, mas mabigat yun. Unlike kung tatanggapin niya na yung ganitong desisyon, nalusot na sa plunder, sa indirect at direct bribery na lang, bubunuin na niya yung sentence niya, di ba? 9 years tsaka 3 years. At least natatapos na yung kanyang taon at mawawalang sa masiserve niya na at matatapos na ang kanyang kaso. Pero hindi natin alam guys kung anong desisyon ng korte at nakay siya Jinggoy Estrada yan. Kung ano ang gagawin nila. So ngayon ang tanong, makukulong ba siya kasi convicted siya, di ba? Sa indirect tsaka direct bribery. So hindi pa po siya makukulong kasi pwede pa siyang mag-bail dyan guys. Actually nung unang nakulong yan, sa kaso niya, nakapag-bail lang din siya ng 1.3 million. Pero ngayon, mag-bail din siya habang dinidinig ang kaso kasi hindi pa yun talaga final. Kaya sabi nga niya, di ba? Jinggoy, hindi pa to final. Kasi ilalaban pa nila sa legal remedies. So kaya guys, ano sa tingin nyo guys? Mananalo pa kaya itong si Jinggoy sa kanyang kaso o mag-iiba pa yung decision ng korte pagka inakinta? At isang aral lang to, di ba guys? Tignan, napakalaking pera, di ba? Ang pinag-usapan dito, 183 million. Sa kanya pa lang yun. Diba? Bukod pa yung kay si Bong Revilla, alam na natin na-quit na yun eh. Pero may kondisyon natin yung korte. Ang alam natin, meron siyang ibabalik na portion sa perang hinahanap sa kanya. Hindi natin alam kung anong nangyari. At si Juan Ponce Enrile, nakalaya kasi dahil sa humanitarian reason. So kayo guys, ano sa tingin nyo? Alam na natin na nagkakaso ng ganito. Nakakalungkot, binoto pa, di ba, ng ating mga kababayan. Kaya nanalo pa ito noong 2022. Although karapatan naman niya yan at binoto ng taong bayan. Pero siyempre dapat, di ba, kung talagang natututo tayo, pag may mga ganyang akusasyon na, di ba, o may bahid na ng korupsyon, guilty man o hindi, kailangan pipili na tayo ng hindi nasasamot sa mga ano. At yung may mga resibo, di ba? Kagaya ni Isko, guys. Di ba? Yun na lagi natin sinasabi. Kaya habang guys, papalapit na ang 2025 election, gumising na po tayo. Tignan na nating maigi ngayon. Huwag na tayong papabudol. Kung sinong karapat dapat na may malasakit talaga sa taong bayan. Yun sana ang ating iboto. Right? So, hanggang dito lamang po guys. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much.